and cut down the groves and break in pieces the brazen serpent that Moses had made. For unto those days the children of Israel did burn incense to it, and he called it Nehushtan. He trusted in the Lord God of Israel, so that after him was none like him among all the kings of Judah, nor any that were before him. For he clave to the Lord, and departed not from following him, but kept his commandments, which the Lord commanded Moses. And the Lord was with him, and he prospered whithersoever he went forth, and he rebelled against the king of Assyria, and served him not. Amen. Amen. Praise the Lord. Glory and glory to God. Hallelujah. Palakpakan natin ang salita ng mahal na Panginoon. At nababasa natin mga minamahal na si Hezekiah ay isang tapat na hari. Amen? Maraming mga pagkakataon mga minamahal na nakikita niya ang kanyang amang hari na si Ahaz mga minamahal, hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Pero may kasabihan mga minamahal, son like father, father like son. Pero yung si Hezekiah, hindi talaga siya naging kagana ng kanyang ama. Amen? Humiwalay siya sa daan ng kanyang ama mga minamahal dahil nakikita niya na hindi ito kinalulugdan sa tunay niyang ama na nasa langit. Amen? Praise the Lord. At ang ginagawa niya mga minamahal, he removed the high places and break the images and cut down the groves and break in pieces the brazen serpent that Moses had made. He trusted in the Lord of Israel, the Lord God of Israel. Ibig sabihin mga minamahal si Hezekiah, nasa kanya ang pusong masunurin. Amen? Nasa kanya ang tunay na pusong mapagmahal sa Diyos. Hindi siya nagiging haring palalo mga minamahal. Amen? Kasi sa katotohanan mga minamahal, maraming tao na nung hindi pa pinagpapala sa mahal na Panginoon, ang kanilang hangad mga minamahal ay pagpapalain at sila ay handang magpapakumbaba sa mahal na Panginoon. Amen? Ngunit noong kanila nang natagpuan at ibigay na ng Panginoon ang pagpapala na kanila inaantay at hinihingi mga minamahal, unti-unting nagbago ang mga takbo o ang mga yapak ng kanilang mga lakad. Amen? Noong kanila nang nakamtan ang kanilang hinihingi sa mahal na Panginoon, unti-unti nang iniwanan ang mahal na Panginoon. Pero kapag iiwanan nila ang mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi mo masyadong mapapansin. Dahil hindi nila iiwanan mga minamahal ng diretsahan. Iiwanan nila ang mahal na Panginoon sa kanilang sariling kaparanan. Mayroon pa rin mga praise the Lord na natitira sa kanilang mga labi. Amen? Mayroon pa rin pananambahan na natitira sa kanilang buhay. Pero mga minamahal, deep inside mga minamahal, unti-unti nang naglaho ang tunay na ningas ng pag-ibig sa pananampalataya. Amen? Praise the Lord. Pero si King Hezekiah mga minamahal, nagtanim siya at nagtanim siya sa tinatawag na righteousness. Itinatanim ni Hezekiah ito mga minamahal magmula nung siya bata pa hanggang siya ay naging hari na mga minamahal. At hindi siya lumalayo dito. Habang siya naglilingkod mga minamahal, si Hezekiah laging nasa bahay-sambahan sa ating dakilang Diyos na buhay. Nag-aayuno pa yan mga minamahal. Hari. Isang napakagandang halimbawa po mga minamahal. Na pagsabihin mo sa isang kapatid mag-ayuno ka, ikaw din ay nag-aayuno. Amen? Ibig sabihin, ang salita na ating sinasabi ay ating ipinamumuhay. Lalo't higit sa lahat mga minamahal, kapag ka mayroong kang ginagampanan, kagaya ni Hezekiah mga minamahal, hindi lang siya nagsasabi na ang buong Juda ay mag-ayuno. Siya mismo ay ipinapakita niya mga minamahal kung ano ang kanyang ginagawa. Pakibasa po, 2 Kings chapter 5 verse 19 or chapter 19 verse 1. Ikukunik na lang natin mga minamahal yung verse na ito. Chapter 19 verse 1. Okay. The book of 2 Kings chapter 19 verse 1. And it came to pass when King Hezekiah heard it, and that he rent his clothes and covered himself with sackcloth and went into the house of the Lord. Amen. Praise the Lord.
Pero itong bagay na ito, nung ginagawa ni Hezekiah ito na hinihahayag na mga minamahal, ang kanyang pagpunta sa bahay-sambahan, noong siya po ay pinagsasabihan ni Isaiah mga minamahal, dahil itong si Hezekiah nagkakasakit. Nung nagkakasakit si Hezekiah mga minamahal, talagang na-trouble siya mga minamahal. Ang kanyang ginagawa nung siya ay nagkakasakit, hindi siya pumunta sa physician. Hindi siya pumunta nagpapakounsel kung kanino mga minamahal. Dumiritso siya sa bahay-sambahan mga minamahal at nag-aayuno. And it came to pass when King Hezekiah heard it, that he rent his clothes and covered himself with sackcloth and went into the house of the Lord. Ibig sabihin, ang lahat ng nandidiyan sa kanya mga minamahal, ang lahat ng nandidiyan sa kanya, yung lahat ng kanyang pinagkatiwalaan, lahat ng kanyang tinatangkilik, lahat ng kanyang tinatawag na kasiyahan mga minamahal pang personal, inalis niya lahat yun. Inalis niya lahat yun mga minamahal. At hiniharap niya ang totoong Diyos na buhay na siyang makapagbibigay lunas sa kanyang karamdaman. Marami ding tao mga minamahal na nanghihingi sa mahal na Panginoon,